Isang malaking awesome. And everyone is actually really panicking right now at kung titignan natin yung ating chart right now, pag-uusapan natin yung ating Bitcoin and yung previous shot calls natin dito. Then we have this as well, CME, and we'll be talking about CME. Then also may papakita ko sa inyo mga pwedeng maging move ng BTC natin on a mid to long term. Then bakit sa tingin ko na we need to go back to below 40K before the approval of any ETFs, whether 21 shares man yan or BlackRock ETF or ARK Investment. So, yan. Simulan na agad natin. So, tingnan muna natin tong ating CME Group Incorporated. So, etong ating nakita dito is very, very bearish. Kasi nakita natin na we're trying to go below already, and then tinitingnan natin kung magre-retrace siya dito at ma-reject tayo dito sa moving average 200 natin. But I don't want to be biased because kung titingnan natin yung mga previous fractals or yung previous moves ng CME Group Incorporated natin, we will be able to see na nag-above talaga tayo, and syempre with the other charts as well, ganun din naman yung nangyayari. So, ang nakikita natin is, nandito na tayo, diba? So, we need to go up again to retrace these two moving averages here, which is the 20 and the 50. So, bakit napaka-importante nun? Because ganun talaga yung nangyayari. So, if magka-crash talaga to, it needs to retrace here. Then, kung hindi na siya magka-crash, dapat magsa-sideways siya. Okay, then makakakita ka ng mga lower highs na mapiprint out dito. So yan, dapat may mga ganyan ka na makikita bago mo makita na mag-pump ulit na pabalik sa taas. So why are we talking about CME? Is because this is also dragging the price of BTC as well pababa. So ano ibig sabihin nun? Peg ba siya? No, hindi. Sadyang reactional lang yung nangyayari ngayon. It's because of the holiday season. Napaka-importante nun guys, kasi marami sa atin na hindi alam na ang institutional market ngayon, ang nagpi-play ng market ng BTC in a perspective na kumbaga sa 100%, okay, institutional money yung pumasok simula nung 22K hanggang 38K. So, kitang-kita yon. So, bakit ko nasabi yon? Kasi hindi yun di yung backed up ng data, okay? Baka may magsasabi sa inyo. So, this is just intuition kasi wala tayong makikitang, kumbaga, makakapagsabi na, oh, okay, institutional money yun, etc. Although, may mga ganong data, pero I would say, dito ko lang siya titignan sa ano natin. So, this actually saved me a lot when it comes to trading this market. So, yun din yung mga impulse moves ko kung bakit ako biglang bumili nung 28K, kung bakit ako biglang pumasok kahit sinabi ko na pwede tayong bumaba ulit, bumalik sa below since nag-below tayo dito sa moving average na to and we're trying to get out already. But na-reject tayo dito, so I'm expecting another rejection here kasi 1, 2, 3, then hindi ko nabasa na meron na tayong isa pang retracement dito na medyo mahina. So hindi ko siya kinount. That's gonna be my mistake. Then later on ko na lang natutunan yung 0.618 technique natin para malaman kung talaga magpapump yung isang market. So tinuro ko yun sa previous live natin, panoorin nyo yun. Then yun na nga, dito na ako bumili sa 28K. So, nung nag-28K siya at tinatry niya ng basagin, bigla akong pumasok. Nagkaroon ako ng impulse move. Then nung nag-retrace siya, doon ako all in. Tapos doon ako nagsabi na sa inyo, nung nandito na siya, na confirmed na talaga. So, hindi ako yung basta mag-shot call lang na, alam mo yun, na para maging cool sa inyo na, oy guys, na shot call ko siya dito, hindi ako ganun mag-shot call sa inyo. So the reason why I was able to just give it to you guys here, it's because these levels confirmed na siya eh. So kailangan ko lang basagin to 0.786 para masabi ko na dedire-diretso tayo. And tinuro ko rin yan dun sa previous lives natin. Bakit ang 0.786 to 0.32 or 236 is very profitable. Okay? So now, ang tanong, okay, since nandito na rin tayo sa chart na to,
Okay? Balik muna tayo dito sa ating CME. Sana tayo papunta dito sa CME. Okay? So, bifractals. Okay? Bifractal. What happens is we always want to go back here. Dapat magagaganyan tayo. Tapos, tsaka lang tayo magka-crash. To create that head and shoulder. Pero tinuturo ko sa inyo, we never assume our head and shoulder kasi doon tayo malimit na huhuli. Ang probability of head and shoulder is always 70-30% lang na nangyayari. Okay? Although may maganda kang areas dito na nagpapakita na, okay, pwedeng HNS siya. Okay? Malabong mangyari yon if just in case na makita ng mga, okay, sabihin natin ng mga players na, it will be more profitable kung ipump natin dito sa areas na to. Okay? So, marami kayong makikita indicators or mga indications na magsasabi na, okay, we're not trying to get down already kasi nagkakaroon tayo ng lower highs. Katulad ng sinasabi ko sa inyo. Okay? Na nagkakaroon tayo or na parang nag-accumulate yung mga tao and we're trying to break the moving average 200 here. So, sabihin natin nag-go above tayo, gumanyan siya. Hindi na siya masyado dumidikit. Parang ayaw niya dumikit doon sa moving average. Parang mailap na siya doon. So, dapat doon, nagiging confident ka na doon sa trade mo na we're going up again. Okay? But now, why? Okay, ito yung tanong Bakit gusto ko na mag-crush yung CME natin? Okay? Hindi dahil sa gusto ko. It's because that's how the market should work. Okay? Kasi nasa season tayo ng holidays Okay? So, we're talking about pumasok yung Thanksgiving, pumasok na yung ating na yung mga 13th month naman sa Pilipinas. So, we're talking about putting the money to giftings. Okay? So, ano yung giftings? Yun yung mga nagre-regalo kayo sa Christmas, okay, New Year's resolution nyo, and you want to be generous to people, and yung iba nagtatago sa kanilang mga inaanak. So, eto yung indicator ko kung bakit ko sinasabi na pwede tayong HNS on this one. Not on a perspective of like, sure na sure ako or ina-assume ko yung HNS natin. Hindi ganon. Okay? It's because of the season. Okay? Na kailangan natin i-drop to. So, now, institutional side, bakit ko rin nasabi yon? Okay, it's because ang institutions natin, okay, ayaw niya na iinis or nababad trip pag Christmas. Okay, ayaw niya na simula ng 20 hanggang 1 ng January, tsaka lang yan magbabalik sa market. Okay, tsaka lang yan babalik sa market, check nila ano na nangyayari sa market. Okay, so if you will be able to see, medyo inline, okay? Pwedeng inline siya, pwedeng hindi. Okay? Kasi ang tinitingnan ko dito is kailangan natin kasi mag-go above again Tapos tsaka tayo salukin ng ganyan. Okay? Now, gaano kalalim yung pwedeng abutin? So, hahanapin natin yung potential. Okay? So, paano hanapin yung potential? Na ganyan. Okay? So nakita nyo hindi ko siya sinakto dito sa dalawang to. Ang ginawa ko, kinuha ko tong 0.736 pag Fibonacci nyo yan. So kinuha ko yon, tapos dinikit ko dito, and yun. So pag natututo kayo mag Fibonacci, makikita nyo yung mga ganong techniques. At pag the more na mag-practice kayo ng Fibonacci's nyo, makikita nyo yung mga ganong play out ng market. So now, magdedire-diretso ba to? So, pwede, pero it has to retrace the neckline. Pero ang tanong, hanggang gaano kalalim? Yun yung tanong Okay? So, sabihin natin, ayun yung neckline, tas kunin natin yung baba niya. Ganun lang yan So, yan. So, many people would say, dederecho pa yan, so sobrang dederecho pa yan, etc. Okay, so before this play out, kailangan niya muna mag-retrace, tapos tsaka natin ma-reach out tong areas na to. So, reasonable. Okay, tingnan natin sa natin yung volume natin. So, ito yung natin, yung VRVP natin. So, nakikita niyo naman na medyo okay din yung natin dito. So, pwede nyo na itong mag-act as support and resistance. Pero ito yung kinakatakot ko sa itong areas na to. So,
most probably we will be able to like really get rejected here, then tsaka tayo bababa. Okay, so if that happens, okay, bumaba tayo mula dito, okay, what happens is magkakaroon tayo ng drag down as well with our BTC. So this is the reason why I had this kind of printouts, and bago pa nangyari to, we were able to show this in our previous lives. So ngayon ina-anticipate ko lang ng ganito dapat yung mangyari, at ito yung gusto kong mangyari. Okay, so now with the approval, I want the BTC to be under 40k. Okay, bakit? Kasi mas malaki yung push na pwedeng mangyari at mas magiging confident yung mga institutions to get in. So, kala ko ba anti-institution ka? No, we need the help of every single dollar na pwede ipasok, or every single whatever foreign exchange. Sabihin natin pera ng sabihin natin foreign money ng sabihin natin pera ng sabihin natin Europe, sabihin natin lahat yun, pounds, etc. Pasok na natin yung si Bitcoin. So, hindi rin ako lucrative na sasabihin sa inyo na na US dollar lang yung magpapasok na to. But conspiracy wise, okay, more on intuitive ako sa market na to. Okay, yun yung kinagandahan ng Bitcoin. You can be that kind of person kasi maaga pa siya. So now, conspiracy wise, like katulad na sinabi ko na it will be more US dollars yung papasok, is because they're trying to convert the US dollars already. And shinare ko to doon sa dating Discord na sinasalihan ko, which is yung Billionaire. And you'll be able to see yung mga nagbabayad doon. Okay? Makikita niyo na may pinapa-research ako sa inyo doon. So, hindi ko muna sasabihin. Next time ko na i-discuss yun dito. Gusto ko may full video discussion ako about that. So, pina-research ko na yun sa inyo. So, it's a bill that states that dollar needs to be digitalized, and ang target nila is Bitcoin. Okay? Target nila is Bitcoin. Hindi ko sinasabi na Bitcoin na yung napili nila. Ang tina-target nila is Bitcoin, Ethereum, which is yung mga sure na. Okay, so now this also plays out along with the CME. So don't be bothered with the dates. Okay, wala tayong pakido sa dates. Ang ginagawa ko kasi is yung price action. Okay, so yung anticipation ng price action. So dito, kung ma-reject tayo, so meron tayong makikita tayo. So sabihin natin si ARK21 shares. So pwedeng sabihin natin, sell the news talaga yung mangyari. Kasi hindi naman sila interesado sa ARK21 shares. Sabihin natin, ayaw nila talaga yon. Ang pinaka-interesado sila si BlackRock. Naghihintay sila doon. So we might get a pullback, okay, to 34k. Or since it's still ETF, we might get 48k. Then magkaroon tayo ng retracements dun sa previous high natin. Tapos awan ko, pwede may mangyari masama. I need to make sure that we can pull this back near 40k. Okay? Gusto ko 40k or below 40k para maging confident yung mga institutional market or yung may mga malalaking pera at may alam, okay, sa pagbabasa ng charts na makapasok and ma-push natin yung market. So, bakit? Kasi ito yung 0.5 or yung 50% ng buong Fibonacci natin. So, pag nag-bounce tayo dito, it will be a confident buy, or kung dito, bullish buy siya, but we need to get more gas. Okay, when I say gas is kailangan natin ma-push yung market natin above the 0.114 para masabi nating we are in a bullish trend. Okay, tapos wag tayong manghina dito sa areas na to, tapos mag-retrace ng ganyan. Ayoko to. Actually, gusto ko dire-diretso. Okay? Tapos doon ko masasabi na this is something. This is gonna be the bull market already, or extended bull market to 52k, or more lucrative is nakikita ko 58k. Okay, kung hindi tayo walang mangyaring masama dito. Okay, but since our halving is going to happen in April, so most probably this is not gonna happen. Okay, bakit? Kasi papakita ko sa inyo yung ating charts about that. Okay, so pakita ko muna sa inyo tong
ano natin, yung isa nating charting. Ito. Okay, so babalik ko lang siya dito. Oo nga pala guys, nakalabas na ako sa Ace and sinabi ko yun kay Demelo since wala na ako sa Discord, hindi ko kayo maabisuhan. Pero kung nandito kayo sa YouTube at nakasubscribe kayo sa akin, okay, at yung mga naka-paid subscription, every time na may magiging move ako, i-turn on nyo yung notification bell nyo para alam nyo na nagpo-post ako. Hindi lang video, hindi lang shorts, kundi pati yung community post. Okay, nagpo-post ako doon. Naka-only subscribers lang siya. Hindi ko ipapakita yan sa mga yung subscribers lang. Okay, so now we're going down the 4938 but we were able to anticipate this one. Nasa 42,700 pa lang tayo. Okay, so is that still bullish? Is that still like is this still gonna play out yung 48k mo? So right now, I would say, bumababa na yung tsansa. Okay, hindi ako mahihiyang sabihin sa inyo na nagkakamali ako at pwedeng mali ako na mag 48k tayo from here, but there is still a chance. Okay, there's still a lamang pa yung chance na magkaroon tayo ng 48k move kung okay din yung CME at yung also itong tinitignan ko which is yung TVL Lux natin. Okay, pag nakikita ko na medyo okay, tumataas, lumalakas talaga yung TVLs natin, this is the moment na kung saan yung mga tao na marurunong, okay, yung mga marurunong ay nagsistake, naglock ng kanilang mga assets sa mga specific protocols. So sabihin natin, gusto nila mag-lock sa ito, yan, tinitingnan ko siya ngayon, yung mga 7-day change, 1-day change. So sabihin natin sa Uniswap, trip nila bili-bili doon, tapos doon maglalak. So sabihin natin sa Joe, okay, sabihin natin, we're talking about AVAX. Okay, AVAX chain. Sabihin natin si Joe, okay, si Joe, pwede ka bumili doon, pwede ka mag-exchange at pwede kang mag-stake doon. Okay, pwede kang bumili ng Joe doon, tapos i-stake mo yung Joe. So doon iikot yung pera. So sabihin natin lumobo yung pera natin doon. So magiging magandang pang-stimulate ng AVAX ecosystem yon. Tapos pwede tayong umangat ng sobra-sobra for that single matter. So sabihin natin yun lang yung magiging catalyst natin. So malaking catalyst din yon to know if we were going to actually get kumbaga makukuha natin si AVAX as gem, parang ganon, and yung mga nasa ecosystem niya. So sabihin natin si Joe, okay, or si BenQ, sabihin natin si Benki na may ticker na QI. So sabihin natin ganon. Okay, so let's go back with our super chart right here. Okay, so ngayon okay pa naman siya eh. Okay pa naman. Ang ayoko is mag-go below tayo dito sa area ng 36, which is it's gonna be bloody. Tapos ma-pull back tayo sa 34. Pag naging greedy yung mga bears, pwede tayo ma-pull back to 33k. Okay, meron tayong mga weeks na magpapakita sa 33k. Okay, so ba't ko nasabi yan? It's because this is gonna be 618 and by history, ayokong didikit tayo. Okay, ito yung nakakatakot. Ayokong didikit tayo sa moving average na 50. Gusto ko magbabounce above or meron tayong strength. So, paano malalaman na strength yon? It's makikita mo na hindi siya didikit pero lumapit. Okay, so katulad nito, hindi siya dumikit pero lumapit lang siya. Okay, kung i-zoom in mo yan, so makikita mo na hindi siya dumikit. Okay, so dito, by history, we always try to get close to, or nagbe-break below tayo. But dito sa 2014, 2017 na pinaniniwalaan ko na ito yung magiging natin, kokopyahin natin, hindi 2018, 19, 20, 21. Okay? Ang more na ginagaya natin ito is because retail adoption to. Now, this is gonna be institutional adoption na kailangan natin bigyan sila ng way para makapasok sa market. And we were able to do so.
Then katulad ng sinabi ko kung bakit ko rin nasabi na intuitively na institutional market, okay, ito yung magpo-prove nun, tsaka dun lang maglalabasan yung mga news na institution was able to blah 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 blah, etc. Okay, yun yung magiging mga news pag sakaling nagpump na doon na institutional help the BTC to stimulate the price action of $48,000 blah blah blah, 50k potential blah blah blah. So ganun yung mga news na pwedeng lumabas. Okay, intuitively, hindi ko sinasabing sure ako. But by experience sa tagal ko sa market, yun yung usual na nakikita ko at yung manipulation na nangyayari sa market using the news. Okay, so malimit ang mga magagawa na niyan is Forbes, ano pa ba? Yun, Times, isa pa yan, Financial Times. Kaya dun sa dating Discord na sinet up ko yung mga bots doon, nagbayad ako ng couple of dollars para maging ma-aggregate yung mga news na talagang mapapakinabangan na pwedeng yung gamitin for your upcoming trades. So sabihin natin kung gusto niyo pumasok sa market, tas ganito yung mga news. So parang ganun. Okay? So yun, ano pa ba? Okay. So ito, we went below here. So ito yun yung ayaw ko mangyari. So but ito dumikit lang siya, sobrang ganda nung ating week dito na nagpakita. So na-push up. So ano ibig sabihin? Pag ganun yung nangyari, ibig sabihin maganda yung ating potential na pwedeng i-push pa yung market pataas. Okay, kasi mas malakas yung pressure pataas imbes na pababa. So yun yung ayaw mong mangyari. So katulad nito, meron ka malakas na pressure pababa kaya nag-dump siya dito. Nagkaroon ka ng 10% to 20% dump here. So kung sabihin natin dito mangyari yan kasi ito yung indicator. Hatakin natin yan. Sasabihin natin. Yan. So meron ka more than 25%. So approximately 30%. Then sabihin natin dito, pwede rin tayo magkaroon ng sabihin natin sige dito tayo mag-crash. So ito ang 30% natin. Ito. So pwede tayo mag-drag sa 0.763 which is 32k or 30k or mas pero pag sinamahan naman natin nung isang indicator natin na paano ba yan? Ito yung nililimutan ko talaga yung name na VRVP. Okay, pag sinamahan ko na siya ng VRVP, malakas yung buying pressure dito. Maraming nakaabang. So yun yung tinitingnan ko na pwedeng maging last stop natin. So 35k siguro yun na yung pinaka natin safest. Okay, kung sakalin dyan na rin kayo bumili tapos at huminto lang din tayo sa 33,333 sabihin natin. Okay, lucky number nyo. Sabihin natin mag-stop up siya doon, mag-stock na yung price doon, hindi na tayo bumaba, tapos malapit na rin yung moving average, biglang ma-push up tayo, maganda yung ganun yung mangyari at makabili na kayo sa 35k. Hindi na siguro madadrag down yung mga alts na sobra. Kung 35 to 33k, wala naman na siguro masyadong pressure yon. Pero ang nakakatakot lang kasing pressure na ayaw nyo makita is pag nabasag tong 0.382, yan, nagbabounce tayo kasi ngayon dyan eh. So, hindi ko pa rin yung binabago. Yun yung previous lives natin. Yun pa rin yung tinitignan natin hanggang ngayon. Okay? So, ano pa ba? Baka may nalimutan ako eh. So, ito lang yung tinitignan ko. Baka bumalik tayo dito. Okay? Pero, may chance pa rin tayo na sana. Okay? May chance pa rin tayo. So, probably 50-50 na makapush up tayo dito sa 47k. Tapos masakit na drop para maging confident yung market makapasok sa ETF pump. Parang ganun. So, ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako, guys? Yan. Actually, wala na ata eh. Yun na yun yung gusto ko sabihin. Doon sa mga next lives natin, I will be talking about yung mga potential gems ko
at yung mga potential projects na tinitingnan ko. So medyo unconventional tong gagawin ko. So mag-aalat tayo ng paper trades dito. So sabihin natin meron kayong $10,000 sa paper trades nyo. Hihingin ko yung 50% ng paper trades nyo para lang dito sa mga projects na to kung gusto nyong mag-pump. At wala dun yung Solana. Okay? Kasi I really don't think Solana will be able to push another 10% because when I say gem, hindi ako nagsisettle sa 300, 400 or sa 100, 200% pump. Okay? I want at least 300 for at least 400 to 1,000 to 2,000% pump, and yun yung gagawin natin. So ngayon ang tip ko, okay, tignan niyo yung mga finances. Okay? Finance projects. Okay? So kung magaling kayo maghanap ng mga ganong asset, magagaling kayong mag-gem hunt din ng sarili nyo, okay, gamitin nyo na lahat ng tools nyo. Syempre, wag na kayo mag-paid. Gamitin nyo lang yung mga libreng ginagamit natin when it comes to finding this kind of tokens so that you'll be able to hop in to this kind of projects. So, kinuwento ko kay Asen to. Okay, isa sa mga admins na ng Billionaire Discord. Itong asset na to. Okay, so saan ba yan? Ito. Okay. So itong Prisma Finance natin. So anything has to do with finance, okay, this will stimulate the market natin. At ang nakikita ko kasi mangungutang yung mga tao. So nakita nyo, same thing, same project, same structure yung ginagamit ko, ginagawa ko. Anything na mula sa taas pababa, kinukuha ko yan. Ayoko yung parang mula sa baba, tapos tataas siya ng ganon. Yan. So, napansin ko yun sa FTX na gano'n ang ginagawa nila para makuha nila yung buong liquidity sa taas, tapos ibebenta nila yon. Tapos i-short nila yung market na yon. Lalo na pag inalaw na nila yung futures for that specific asset. Sabihin natin, nag-gain siya ng popularity, nag-times 10 siya mula nung ganon-ganon. Kasi yun lang naman yung way para i-allow sila. So isa yun sa mga way para mai-allow sila for futures is magkaroon siya popularity at magkaroon siya ng healthy market movement. Tapos tsaka nila pag na-allow na yun, doon na sila magsiset ng shorts, tapos ibebenta nila yung inaccumulate nila dito. Tapos kakusapin nila yung iba pang VC na somehow nakabili habang binibili din nila yung asset ng ganun. Okay? So, isa yan guys. So, isa din to, actually, itong Prisma Finance, pinost na rin ata to ni Asen. Sabi niya na-post na daw niya kasi pinag-uusapan namin to. So, walang masyadong laman tong Prisma Finance, but if you will go deeper dun sa natin, okay, sa research natin for this Prisma Finance, this will be a really good project. And somehow, probably, babalik talaga tayo dito sa price na to. Okay, which is $14. Okay, so mula dyan sa $1, meron kang at least sabihin natin mag $12, meron kang times 12, okay, or sabihin natin 11.80% pump. Okay, so kung may 1,000 ka, naging 11,000 na siya, parang gano'n. So parang ganun yung concept ko when it comes to gem hunt. Kaya ayoko ng Solana when it comes to holding it. I don't see having Solana for the next pump as like a very profitable, but rather pwede nyong bilhin yung nasa ecosystem niya. So katulad ng Bonk, yan, 'di ba, nagpump na siya ng sobra. So parang ganun yung konsepto nila. Ganun din yung konsepto ko. Ayokong kalabanin yung market. More on humility ako when it comes to like finding this kind of gems dito sa market na to. Especially ganito yung nangyayari sa Bitcoin natin. So if wala na kayong mga tanong guys, kung may tanong man, try ko kayong sagutin sa wala na pala tayong Discord. Try ko na lang kayong sagutin sa comment section. And para sa mga nagbabayad sa akin dito sa YouTube, okay,
please utilize our community chat. Doon na lang ako laging nakikipag-usap, doon na lang ako laging mag-shot call, magbibigay sa inyo ng mabilisang short video gamit yung cellphone ko para mabigay ko agad sa inyo yung binili ko at kakabili ko lang. So more and more, pag nasa principalities kayo, kasi may mga level tayo, di ba? Angel, Archangel, Principalities. Pag sa Principalities kayo, makikita niyo yung amount at yung total amount na pera na pinapasok ko. Okay, so above Principalities, makikita niyo yung pinaka lahat ng ginagawa ko. Parang ganun. So, ganun yung gagawin ko, guys. Okay, para ma-stimulate natin tong YouTube natin at hindi na natin paproblemahin yung magiging kumbaga magiging followers natin kasi wala naman na talaga ang problema doon. Ang gusto ko lang is ma-reach out ko kayo at mas maging connected ako sa inyo. Then I just didn't feel like I was like fulfilling my purpose when I was in Discord. Hindi ako na-connect sa inyo at nade-depress lang ako pag nakikita kong hindi kayo napupush dun sa level na dapat yung potential nyo na pwede nyo maabot. But yeah, thank you so much sa mga nanood, guys. Don't forget to like, subscribe, and syempre mag-comment down below kayo. Sorry, nadigay ako. And thank you so much sa mga palagi sumusubaybay. Guys, paper trade lang tayo ha. Hindi ako nagsasabi na bilhin nyo na to, guys. Okay, those are just practice and para pag-ready na kayo. Okay, you'll be able to have this high conviction sa pagpasok ng totoong pera nyo. So, pagdating na sa totoong pera, wala na ako dyan, hindi ko na alam yan. Basta paper trade lang yung sinasabi ko katulad ng sinabi ko. Okay, and you have to do your own diligence when it comes to researching this kind of projects because cryptocurrency is very, very high volatile market and risky investment. So, yun. So, kung wala na kayong ipapacheck sa akin, pero kung meron man, i-comment nyo na lang down below so I will be able to check the project then titignan ko, babasahin ko, then babalikan kita sa comment or pag maganda siya, sobrang maganda siya, ipopost ko siya sa community then naka-only subscribers lang siya. So, yan, ganun. Okay, so thank you so much guys sa mga nanood and have a great day, have a safe trade and chismis lang ang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Wait lang may tinitignan pa ako. Baka may nalimutan kasi tayo eh. Ayan, so nasa gayon, ang lahat ng ito ay ating makamtan at syempre, stay awesome. Goodbye. May sasabihin pa sana akong asset pero wag na lang. So yun, katulad sinabi ko, nakabenta na ako sa Ace. So wala na ako masyadong Ace. Okay, meron na lang ako 25% ng kabuuan. So sabihin natin meron tayong 100k, sabihin natin 100k. Meron na lang akong 25,000 na lang na Ace, parang ganun. So yun, guys, thank you so much. Have a great night.